This episode has two parts. Ito na nga yung una. I can get to share with you kung ano yung mga naging work experience ko sa Dubai dati nung nandun pa kami ng aking asawa kasi sabay kami nagpunta doon. Naniniwala ako na lahat ng mga nangyayari sa buhay ng isang tao, lahat ng mga nakikilala mo along the way, it has an impact sa buhay mo kung ano man yung ginagawa mo sa kasalukuyan, kung saan ka man nakatira ngayon, merong impact yan sa buhay ng isang tao. So, the beauty of having a YouTube channel like this is para ma-share mo kung ano yung mga naging work experience mo sa buhay mo at yung mga experience mo na nagpatatag sa iyo bilang isang tao. So, ito na nga yung una, yung first part ng ating episode. So, nung nakarating kami sa Dubai, ang unang naging work experience ko is as internet attendant. So, yun, batang-bata pa ako noon. I think I was just 21 or 22. So, yun yung unang naging work experience ko. So, hindi maganda yung sweldo, but then, para mag-umpisa, kinuha ko na rin. I think nakatagal din ako doon ng I think more than a year para magtrabaho sa internet attendant na yan. Naiisip ko noon na parang nasa Pilipinas lang naman ako. Nagbabantay ka ng internet cafe sa abroad. So yon. Pero at least meron akong trabaho. Yung asawa ko rin meron ding trabaho noon doon. Pero syempre hindi kalakihan yung sahod. But then, nagtagal, nakahanap ako ng ibang trabaho, nakapag-umpisa ako as a receptionist, as secretary, administrator sa isang company na nilipatan ko after nung internet attendant job ko, which is yung logistic company. Ito naman ay based sa, I think, Jebel Ali, kung tawagin nila noon. So, yon. So, ang business naman ng company na pangalawang pinagtrabahuhan ko, it's a logistic company. So, we deal with cell phones. Actually, wala kaming material na cell phones na hawak kasi it's a European company base. So, lahat ng mga produkto nasa UK. Ang dumarating lang sa amin is puro documentations kasi logistic company siya. So, ang mga pinaprocess namin yung mga paperworks, mga invoices, mga POs, delivery documents, mga ganyan. So, I was a receptionist there. Na-hire ako ng isang financial director ang nag-hire sa akin doon. So, ang oras ng aming trabaho doon is mag-start kami ng 1 o'clock kasi UK time yung sinusunod namin hanggang 8 o'clock in the evening. Yun ang trabaho ko. Noon, it was very exciting kasi ang lahat ng mga nakakausap ko is hindi from Dubai. Kung hindi, yung mga kliyente namin is from UK kasi UK based nga siya, 'di ba? So, yun yung mga nakakausap ko sa telepono, yun yung mga karamihan na tumatawag sa amin. Tapos, yung mga sister company namin sa UK, yung mga empleyado doon, sila din yung mga tumatawag sa akin, nakakausap ko din sila, ganyan. So, it was very exciting. Tapos, syempre, pag mga ganun ang mga kausap mo, yung accent mo, napapaganon ka na din, napapa-UK accent ka na rin, ganyan. So, exciting para sa akin bilang nag start kasi bata pa ako noon. So, I was 22 nung nagpunta ako doon after nung internet attendant job ko. I think I was 23 years old nung nag-start ako dito sa logistic company na ito. So, exciting job para sa akin. I think nagtagal din ako doon ng more or less 2 years. Tapos, nag-decide kami ng asawa ko na bumalik ng Pilipinas kasi gusto niyang magtayo kami ng merchandising tindahan ng mga, alam mo na, yung usong-uso yung noon, yung mga China-made plastics, yung mga kitchenwares, kitchen appliances, yung mga ganon. Kasi, may lahing incheck ang aking asawa, si Richard. So, negosyante ang kanyang tatay. So, parang namana niya yon. So, sabi niya, nakapag-decide kami na umuwi na lang kami kasi
baka nandun yung swerte namin. So, nag-decide kaming bumalik ng Pilipinas and then after a year, hindi naman nag-boom yung negosyo namin, bumalik uli kami ng Dubai. So, pagbalik ko ng Dubai, nakahanap naman ako ng isang trabaho na as an administrator receptionist din kasi yun ang naging linya ko na. So, parang yun na yung sinunod ko. Kasi dun na yung naging expert ako, magsagot ng telepono, mag-assist ng mga bosses, mga ganon. Kasi pag sa Dubai ang trabaho mo, lahat yan, covered mo yan, receptionist, secretary, administrator, assistant, personal assistant, everything. Nasa description yan ng job mo. Yon, so, na-hire ako sa isang company, if I'm not mistaken, ito yung company na manufacturing company ng mga produkto naman nila ay mga scaffolding. Yon. So, naging exciting din yung trabaho ko doon kasi it's new to me, yung mga ganon. I can get to practice din yung pag-process ng mga invoices, yung mga screw sizes, ng mga scaffolding na yan. Kasi ang Dubai is talagang kasagsagan niyang mga taon na yan ng mga construction. I think hanggang ngayon naman, under construction pa rin ang Dubai. Marami pa rin construction left and right. So, yon. So, I think nagtagal ako doon ng 1 year. Yan, more than a year. Kasi hindi rin ako nakatagal kasi masyadong malayo na very expensive yung aking expenses sa pamasahe. Ayan, kasi walang bus na dumadaan. Pati yung train noon, ginagawa pa lang yan. Yung train na dumadaan ng Sheikh Zayed Road. So, hindi yun inaabot kasi sa industrial area. So, merong mga buses na pwede mong rentahan, pwede kang magbayad ng monthly na pamasahe mo. They will pick you up from your house and then i-drop kayo dun sa front ng office ninyo. So, expensive para sa akin yung allotted na gastusin ko sa pamasahe ko every month. So, hindi rin ako nagtagal until such time na meron akong isang kaibigan na nagtatrabaho sa isang modeling agency. Nakwento ko na rin ito sa isang vlog ko noon. Yung vlog ko na kung bakit kami nakapunta dito sa Canada. So, nandun yan. So yon, yung kaibigan ko na yon is nag-reach out siya sa akin kasi nangangailangan daw sila ng receptionist, secretary sa kanilang company, which is modeling agency pa lang yan noon. So sabi ko, I'll try. Sabi ko sa pumunta ako, I met with the director ng company. In-interview niya ako and malakas kasi ang backup ko kaya nakapasok ako doon sa modeling agency. So, nag-start na ako doon until nag-decide ang company to expand. So, naging naging communication agency. So, ang pangalan ng company na yan is naging Citron Communication na siya. So, hindi na lang siya modeling agency. Nadagdagan siya ng mga ibang department. Meron na siyang design department, events department, PR and marketing department. Tapos, yun nga, modeling agency. Tapos, meron pang ibang mga department na nadagdag. So, naging parang, na siya, agency na one umbrella. If you are planning to promote your business, kami yung mga tinatawagan. So, nag-start ako doon as a receptionist din until kinuha ako nung PR and marketing director. Inabsorb ako dun sa department nila bilang maging assistant niya, personal assistant, secretary, receptionist, and everything na doon. Halo-halo na yan. So, kung taga Dubai ka, alam mo yan na ganyan ang trabaho sa Dubai. So, very exciting itong naging trabaho ko dito kasi meron kaming naging isang project. Actually, is a company project na mag-launch ng isang event
It was called Shapiesta. So that was 2011. So yung Shapiesta na yan na event, it's a 5-day event. Tapos may mga meron siyang concert, meron kaming ginawang mga kiosk para merong nagagawang mga bentahan doon during the 5-day event. Pero ang pinaka-exciting dito para sa akin is yung nagpa-concert kasi kami. So the last night of the event, meron kaming mga kinuhang mga artista from around the world. So merong from Philippines, meron from India, meron from Jordan, meron from America. So, sabihin ko sa inyo kung sino-sino yung mga artista na yan. Pero, before we get to that, ang naging party ko dito sa event na ito is, I was part of the PR and marketing. Syempre, kasi dun yung department ko. And, ako yung nagpo-process ng mga visa ng mga artista na in-invite namin. So, yun yung naging part ko, yun yung naging assignment ko, and then transportation, I believe. Naging part din ako nung grupo na nag-handle ng transportation ng mga artista, yung nag-organize ng pick-ups and drops nila from the airport and so on. So, until now, I think meron pa rin akong mga kopya ng mga passport copies ng mga artista na yan. Pero syempre, hindi ko naman siya pwedeng gamitin. Nandun pa din siya. Buburahin ko na nga. Ngayon ko lang siya naisip na meron pa pala akong na-save ng mga copy ng mga passports nila. So, meron akong listahan ng mga artista na na-invite sa event na iyan. Eto, ang una, ang iniisip namin noon is si J-Lo. Pero si J-Lo was so very expensive pala ang kanyang per concert. Grabe, billion pala ang kanyang Hindi pala billion, million dollar ang kanyang ang bayad, ang kanyang talent fee. So, namahalan kami kasi first time pa lang namin gagawin yung event na yan. So, sabi nung aming sponsor, masyadong mahal. Kumuha tayo ng kagayang galing ni J-Lo, kagayang kasikat ni J-Lo, pero hindi masyadong mahal. So, sabi nung aming sponsor. So, yung naging second na option namin is, hindi ko na maalala. Basta nag-singer din siya, pero ang nakuha namin is sila Sean Paul. Yon. So, imagine nyo, Sean Paul, Kelly Rowland ng, I think, ito is Spice Girl. Yan. Tapos si T-Pain. Yan. So, yan yung mga nakuha namin from America. Oh, nasa akin ang mga passport copies ng mga yan. Pero, i-delete ko na siya. Wala na. Yan. Tapos, yan yung mga taga-America. Tapos, from Philippines naman, kasi meron ding artista na kinuha namin from the Philippines was, ang pinagpipilian naming una noon is Sarah Geronimo. Yun yung una. Pero si Sarah may upcoming event din yata siya sa Dubai dati. At that time, kaya hindi niya nakinuha yung aming offer. So, tinurn down niya kami. So, ang naging pangalawang option namin is sikat-sikat pa si Charis Pimpenko noon. So, hindi rin pwede si Charis Pimpenko. Tapos, meron kaming isang kasama doon na taga-Pilipinas. Meron siyang contact ng mga artista kasi yan daw yung kanyang trabaho sa Philippines dati. So, South Border. Yun, kakilala niya mismo yung mga South Border, yung manager ng South Border. Kaya nakuha namin ang South Border. And then, meron pang isang grupo, Mocha Girls. Yan, sikat-sikat na Mocha Girls noon. So, yung mga yan. So, ako yung nag-process ng mga visa nila papunta rito. So, alam ko yung mga pangalan nila, birthday nila, and so on and so forth. Tapos, ang mga taga-India, grabe ang India. Kasi ang aming director,
ng PR and marketing is from India. So, Indian siya. So, ito yung marami siyang kinuhang artista from India kasi sabi niya, dudumugin tayo ng mga tao, maraming Indian dito sa Dubai. Sabi niya, at sikat itong mga artista na to. So, ito yung kunin natin. Sigurado yan, dudumugin tayo at magiging sold out ang ating mga ticket sa concert, sabi niya. So, ang kinuha niya is Shahid Kapoor. Yan, sikat pala 'to sa bansa nila, yan, nung mga 2011 pa yan. Priyanka Chopra. Biruin niyo, na-meet ko si Priyanka Chopra. Oh my God. Oo, maganda siya, tas medyo chubby-chubby, alam mo na. Gano'n, pero sikat pala siya noon, yan. Nag-uumpisa pa lang yata siya na mag-enter ng American mga movies, ganyan. Nag-uumpisa pa lang siya sa America noon. Yan. Tapos, Deepika Padukone. Yan. Nilista ko talaga yung mga pangalan nila para hindi ko malimutan. Ayan. Tapos, syempre, meron din sa mga Middle Eastern na mga artista kaming kinuha kasi we are featuring yung multiculturality ng Dubai noon. So, yung mga kinuha naming artista is from around the world. So, merong mga from different countries. So, meron din kaming kinuha namin si Nancy Ajram. Yan, from Jordan yata to. Tapos, Gugush, Melhem Zain, hindi ko na to mga kakilala, pero magaganda din sila. Ang gaganda din. Yung naging experience sa pag-process ng visa, medyo okay naman, medyo smooth naman. Dito lang ako nahirapan talaga yung mga Indian artist. Alam niyo pag nanonood kayo ng Indian movie, yung andaming mga sumasayaw sa mga likod nila, mga dancers nila, ganun kadami ang entourage ng mga Indian na artista, kung saan sila magpupunta, kahit mag-promote lang sila ng kanilang mga movie, meron silang mga guestings, mga ganyan, marami pala talaga silang entourage. Isasama nila talaga yung buong group, dance troupe nila na ganon. So, doon ako nahirapan. Tapos, yung mga pangalan nila, ang dami kasi idudugtong nila yung pangalan ng mga magulang nila, tas yung tunay na pangalan nila, last name ng grandfather nila, tas last name ng father nila, last name ng nanay. So, ang haba. Yun yung exciting part na nangyari sa akin, no, dito sa event na ito. Ito talaga yung mga pinagpuyatan ko, talagang meron yung point na hindi ko talaga kinaya yung mga pangalan nila kasi ang hahaba, tapos ang dami nalilito ako, alin ba dito ang first name, alin dito ang last name, ganon. Hanggang sa tinulungan na ako nung kasama ko na from India, ganyan nga. So, pero very exciting itong nangyari sa event na ito. It was my first time experience na makakita ng tunay na mga artista, harap-harapan, mahawakan ko sila, makamayan ko sila, hi, hello ako sa kanila, mga ganon. So, yun yung exciting na part nitong naging experience ko sa Dubai na I can get to work with all these people, mga malalaking artista. Imagine nyo kung nakuha namin si J-Lo at that time, na-meet ko si J-Lo, 'di ba? Yon. Tapos, yung preparation ng aming event was very exciting din kasi we are just 12 members na nag-organize ng event. Tapos, ginawa lang namin siya ng 5 months. Ganun. Parang nag-decide lang kami, naggawa tayo ng event na ganito. Tapos, yung financer naman namin, yung nag-finance ng event, na-excite din kasi sabi niya, ngayon pa lang din ako makakakita ng mga artista in the flesh, mga ganon ba. So, kahit gumastos siya ng malaki, milyon-milyon yung ginastos dito talaga. Binigay niya sa amin yung budget. Pero yung experience mo from the planning, organizing, tapos yung event na mismo, very exciting. Yung matutulog, yung doon na kayo natutulog sa opisina, meron na kayong mga, kasi nagdala na kami ng mga blanket namin doon, may mga
throw pillows din naman kasi yung office namin dati merong isang malaking sala in the middle na ganyan, tapos palibot yung aming opisina, center yung malaking work, parang rest place, ganon. So, doon na kami natutulog, doon may mga dala-dala na kaming mga pillows namin, tapos may mga blanket na kami, ganyan. So, very exciting. Ngayon kung binabalikan ko siya, parang um, okay, yung naging experience ko na yan sa Dubai dati. Naging mas confident ako, nagkaroon ako ng tiwala sa sarili ko na kakayanin ko din pala na makipagsabayan sa ibang mga lahi, ganyan. Kasi yung team namin is composed of different people din from different country. Merong South African, kaming Pilipino, from India, Pakistan, merong from UK, meron din kaming American na katrabaho noon. So, yun lang. Gusto ko lang din i-share sa inyo kasi it was very exciting nga yung nangyari sa akin sa Dubai. So, kung ikaw ay meron ding exciting na nangyari sa iyo sa Dubai dati or kung saan kami nagtatrabaho before dumating ka dito sa Canada, gusto ko rin na i-share mo dito or i-comment mo sa comment section para naman magbigay tayo ng good vibes sa ating mga manonood at saka para pag nakita din ng ating mga kababayan na nag-a-aspire na mag-abroad, lumipat sa ibang bansa para magtrabaho, makikita din nila na hindi rin naman pala puro mga malulungkot, puro trabaho na hindi maganda yung mga dadatnan mo. May mga mangyayari din pala na mga magagandang experience along the way. So, yun po ang aking sharing with you. The second part of this episode, yung ikukwento ko naman kung ano talaga yung buhay namin doon aside from yung mga naging trabaho namin, exciting job experience na naranasan ko, kung ano yung talagang naging buhay namin noon, ano yung pamumuhay namin, saan kami nakatira, yung mga ganon. So, hanggang dito na lang po itong episode na ito and panoorin nyo din po ang susunod na episode. Magandang umaga until the next one. Bye-bye!